nangyari sa Bagyong Tino. That is, nakapunta kami sa ibang lugar, yung evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga tinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandun na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga na nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At bibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone at nakapagpatayo sila ng bahay doon sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu, to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin nilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But eventually, gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya, hindi naman umaalis. At nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga dalawa-tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan ng mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng public works ay papupuntahin na namin yun para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating flash flood figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok natin sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napag-andaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na
naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the government, the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na yung dinadala namin, then we will remain here. Okay? Maraming salamat. Thank you. Good afternoon. Salamat.